Magandang araw po sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po, pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, mga mainit na issue po. Pumalag po ang mga congressman dito po sa pagsasampa nito ni ng grupo po ni Dr. Lorraine Badoy at Ka Eric sa pamamagitan po ng kanilang mga esposo at esposa na pinangunahan po naman ng kanilang abogado na si Attorney Harry Roque dito po sa Supreme Court, no? Habeas corpus. Ewan ko kung yun yung right term, no? Sinampahan po nila ng kaso ang Kongreso dahil po sa hindi po makatarungan na pagdidetini dito po kay Ka Eric at saka kay Dr. Lorraine Badoy. Pag-usapan din po natin, no? Ako po gustong-gusto ko na sagutin, kaya lang nasa Hong Kong po ako. Mahirap na po, alam niyo naman, hindi naman po democratic country ang China, no? Hindi ko po alam ang mga patakaran tungkol po sa pagdidiscuss diyan. Dito po sa atin, kahit papano malaya po tayo na nagtatalakay, no? Ito pong nung nasa Hong Kong ako, mainit na mainit po yung pamumuna. Bakit daw hindi kumikibo yung mga Duterte, particular po si Sara Duterte, tungkol po sa naganap na water cannon. Maingat po akong magsalita ng China. Kasi syempre, nasa Hong Kong ka, parte po ng China yun, di ba? Alam nga namang para lang sa vlogs, sugal mo ang sarili. ang sarili mong, di ba, ibang patakaran dun. Di natin alam yung patakaran nila dun. Di ba? Dito sa Pilipinas, at least, meron akong, ako ay Pilipino, meron po akong karapatan, malaya ang pamamahayag. Doon naman po, baka may pagkamali ng mga Chinese authority. Hindi ko alam kasi syempre nasa Hong Kong ka, galang mo yung batas nila doon. Hindi po ako malaya makapag-discuss, pero gigil na po ako rito sa mga bago nagpaparatang na naman kay Sara Duterte na bakit hindi kumikibo si Sara Duterte diyan sa West Philippine Sea. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, kukuha lang tayo ng tubig. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Alam po ninyo, malaking usapin po ito pong pagsasampa ng kaso. Sila na po ang kinasuhan. Yung Kongreso po ang kinasuhan nila Badoy at ni Eric dahil po dito sa hindi makatarungan na pagdidetine sa kanila dahil lamang sa contempt, no? Yung contempt power po ng Congress. Dito po sa instance na ito na ginawa nila kay Eric at Badoy ay makatarungan ba to sa panig, no? At saka po yung implikasyon po niyan dito po sa House of Representatives, no? Alam naman po natin kung ano po itong ginagawa ng House of Representatives. Ito po ay pagtatanggol lamang. Ito po ay pagtatanggol lamang sa kanilang pinuno na napapahiya dito sa expose, no? Ano po ba tong expose? Para lang magkadugtong-dugtong, no? In-expose po ni Ka Eric na ayon sa kanya may source siya na 1.8 yung travel expense ng speaker na pinalagan po. Ganyan po sila ngayon, nakikita po natin. May sabihin kayong masama laban sa isang congressman, gagawan po nila ng congressional hearing, no? Para ipagtanggol. Si Castro nga, meron silang ginawang resolusyon laban kay Pangulong Duterte para po ipagtanggol, no? Itong si Franz Castro. Ito pa pong speaker kaya.
Kaya po na-contempt. Kino-question po kung valid po ba. Supreme Court na po. Alam niyo po kung bakit po ito nangyari, no? Gusto po nilang ipakita na ang House of Representatives ay makapangyarihan. Hindi po basta-basta pwedeng salangin, no, ng kahit sino. Yan po yan. Pagpapakita po yan ng congressional power. Totoo naman pong makapangyarihan yung Kongreso. Dahil yan po ay co-equal government, co-equal branch ng judiciary, Supreme Court at ng pamunuan po o ng yan po yung legislative at ano na nga yung presidente ayun na nga, administrative. Tama ba? Pasensya na kayo, medyo hilo-hilo pa ako. Okay, kagagaling lang natin. Judiciary, executive branch, no? Executive. Thank you very much. Executive branch of government na pinamumunuan ng presidente. Co-equal po yan. Kaya talagang makapangyarihan po yan. Hindi nyo na po kinakailangan niya ipamukha. No? Ang problema, yung contempt power, sinobrahan nyo naman po yata. Nung dineklara po nila, pinanunod po natin yan, nung dineklara po nila na hindi po involved, hindi po pwedeng gamitin ni Ka Eric Celis yung Sotolo dahil siya po ay hindi naman legit. Yun yung parang katwiran po ng HOR. Kaya hindi pwedeng gamitin ni Ka Eric yung Sotolo o sa madaling salita yung hindi niya pwedeng invoke yung kanyang karapatan na wag i-reveal yung source dahil po sa kanyang dahil sa Sotolo. So sinabi po ng committee na to na pinamumunuan ni Congressman Tambunting na hindi mo po pwede, hindi applicable. Hindi raw applicable sa kanya yung Sotolo. Sabi ko nga, paano nangyari yun? Na kayo na nag-i-interpret ng batas. Di po ba? Yan po ay kapangyarihan, yan po ay kapangyarihan ng mga korte, particular ng Korte Suprema. No, yung interpretation ng batas ay ipaubayan nyo po sa Korte Suprema. Yan nga po yung ginawa ni Harry Roque, no? Isinampa nila sa Korte Suprema para po sa right interpretation ng batas. Kasi po, ang kino-question ni Harry Roque dyan, mas makapangyarihan ba yung congressional hearing kaysa mismong sa law na ang gumawa mismo ay yung Congress? Kaya po maganda po ang laban. At dahil po dyan, syempre yung objective po nila, no? Alam nyo po, eto real talk lahat po ngayon, no? Wala na po yung tunay na paglilingkod Lahat po ngayon, lahat po ng mga sangay ng pamahalaan ngayon, panay projection. Bumalik na po tayo ng panahon ng mga dilaw. Panay project po, hindi na mamaramdaman ng tao. Ang dami pong, kung kayo po ay nasa Twitter, ang daming mga nagawa, ang daming mga numero. Alam niyo po yun? Napakaraming numero na pinag-uusapan na parang achievement. Ganyan na ganyan po yung mga dilawan paliwanag ng achievement. Panay numero, panay numero, panay numero. Kasi hodang hindi maramdaman ng tao. Unlike po sa mga Duterte, no? Simple lang po 6 na taon binigyan po tayo ng uri ng leadership na yung pong pamumuno, yung pong ginagawa ng Pangulo, yung pong mga proyekto, nakikita, nararamdaman, naamoy. No? Ano po yung konkreto? Konkreto po mismo yung mga
yung pong mga proyekto ng pamahalaan for the last 6 years, konkreto po. Pag sinabi pong nag-war on drugs, nag-war on criminality, ramdam mo po na tumahimik dun sa lugar nyo. Ramdam mo po, nyo po na natakot yung mga kriminal. Dito po sa atin, ang importante ngayon, projection. Ganyan po nung panahon ni Pinoy at ng mga nauna pang Pangulo. Panay projection. Bumababa na ang bilang ng mga taong walang trabaho. Bumababa na ang bilang ng mga taong umuunlad na ekonomiya. Umuunlad ng ekonomiya. Ramdam ba ng tao? Ang nararamdaman ng tao, tumataas ang bilihin. Ang ramdam ng tao, kawalan ng kapanatagan. Ang dami-dami po nagsasabi na, Boss Badong, nagsibalik na po sa amin yung mga adiksyones. Sila na naman po yung hari ng mga daan. Boss Badong, bumalik na ba yung mga kriminalidad? Ayan po yung mga nagbabiral. Nawala na po yan for last 6 years. Wala po tayong nakita na basta na lang nagbo-broadcast. Kaya nga po, ito, real talk ha, hindi naman po ganong kilala yan si Percy Lapid. Mag-amina na po tayo. Hindi naman po ganong kilala na bro. Masikat pa si Banat Bay dyan, masikat pa si Maharlika eh. Magtotohanan lang po tayo. Pero, ang impact po, alam niyo po kung bakit gano'n ang impact sa pagkakamatay ni Percy Lapid? Kasi, ang tagal po nating hindi nakaranas ng gano'n eh. Na isang broadcaster, isang mamamahayag, kahit hindi ka ganong kilala, binanatan. O ngayon po, nasasanay na uli tayo, balik na sa dati. Kasi galing tayo kay Pangulong Duterte, nabihira mong mabalitaan, nasyak tayo nung nangyari yung kay Percy Lapid. Nakakasyak po, bakit? Parang, ano to? Ang lalakas naman ang loob. Ngayon po, sunod-sunod. Katatapos lang na mabaril yung isang habang nagbo-broadcast. Nakita naman natin na bumaba lang po sa Victory Liner. Binanatan yung magkatabi. Tapos yung hold-upan po sa isang pawn shop ba yun? Yung pawn shop na hold up. Parang napaka-normal lang. Kinuha lang yung... Napaka-normal na po ng krimen. Yan po ang nararamdaman ng mga tao. No, hindi po yung mga numerong pinagsasabi nyo. Kaya po ngayon lahat panay projection. Ito po nagpo-project. Pino-project po, ayaw po nilang masira yung projection nila. Kaya po pag may nagsabi, katulad si Ka Eric, nagsabi po na, si Pangulong Duterte nga eh, nung nagsabi na hindi naman niya trineten si Franz Castro. Minasama nila yung sinabi ng dating Pangulo. Nagkaroon kagad sila ng Tapos protect HOR kagad. Tapos may resolution kagad sila na pinagtatanggol di ba dyan na nangungo dyan hindi halos makapagsalita si Sandro Marcos. Dahil dyan sa resolution niyan para kay Franz Castro. Mas importante sa kanila yung pagpo-project. Mas importante sa kanila yung i-project sa mga tao na ito. Kita nyo, 20 pesos na bigas. Grabe ang projection. Ang nagtakal pa yung speaker. Pero pagkatapos po isang araw, may narinig pa po pa tayo sa inyo, sa mga congressman, tungkol sa 20 pesos na bigas. Na isang araw lang pala. Di po ba nakakahiya yung ganun? Nakakahiya po na ipoproject nyo na may 20 pesos na bigas tapos isang araw lang pala. Huwag nyo po sabihin na, sasabihin nyo ngayon sa Congress na hindi po kasalanan ni Speaker yung kung isang araw lang. Anong ginagawa ni Speaker doon? Ibig sabihin, magpo-project lang siya, hindi niya naman pala proyekto yun. Okay. Punta po tayo sa iba, no? Katulad po nito. Nasasaktan po naalala ko lang po si Gordon, no?
Nagganyan din si Gordon eh. Nung si Gordon, in fairness po kay Gordon, hindi ko po sinasang-ayunan si Gordon. Alam po natin na mali yung ginawa ni Gordon, no? Pero wala po silang pakialam. Ito ay ginawa namin dito sa Senado, wala kaming pakialam kahit sino pumalag. Wala rin pakialam. Ganyan po yung mga tao. Pag lumaban, no? Tignan niyo po, si Pangulong Duterte, sabi niya, huwag kayo umating kay Gordon. Sisigawan lang kayo dyan. Ako questionin namin sa Supreme Court yung hindi mo pagpapatin. Pangulo, di questionin nyo. Wala akong pakialam, basta hindi sila atin. Hindi niya pinatin yung mga cabinet official sa hearing ng Parmali. Walang pakialam si Pangulong Duterte. Kasi yun yung tingin niyang tama eh. Si Gordon din, walang pakialam, pinakulong niya. Mag-Supreme Court kayo, wala akong pakialam. Kasi ito nakita kong tama. Ito pong House of Representatives, ilang araw pa lang nakakulong. Alam ko, matagal yung pinakulong yung si Ong eh. Ito ilang araw pa lang, nagsampa ng kaso si Roque. Kasama yung mga asawa ni Badoy tsaka nito ni Eric. Nagpunta na Supreme Court, nagsampa ng kaso. Oh, ano ngayon ang gusto nila? Eh meron dito, sabi po na Congressman Suarez. Suarez ba yun? Yung medyo may hawig yung buhok kay po. Sabi po ni Congressman Suarez, dapat may sulat pa rito si Eric. Hindi naman gantong-ganto pagkakasabi. Ganto lang yung naunawaan ko. May sulat pa rito. No? Si Ka Eric, may sulat pa rito na humihingi sila ng rekonsiderasyon. Tapos sasampahan tayo ng kaso sa Supreme Court. Ano po natin to? Wag po natin pagbigyan tong request na to. Ano sabi ni Pimentel? Medyo may edad yun. Medyo meron po siyang wisdom ng konti. Ang sabi niya, oo nga naman. Kakasuhan nyo kami tapos gusto nyo pagbigyan. Gusto nyo, bago namin talakayin yung request ninyo kung kayo'y palayain, iurong nyo muna yung isinampan yung kaso sa Supreme Court. Yun yung ibig kong sabihin eh. Si Abante rin, ganun din. Iurong nyo muna, kung hindi, makukulong kayo hanggang Pasko. Ano ba pakialam nyo sa Supreme Court? Wala po kayong pakialam dun. Kongreso po kayo. Yan yung sinasabi ko eh. Dapat kung may aksyon kayo, no? Dapat kung may aksyon kayo dyan sa Kongreso, hindi nyo pakialaman yung iba. Bakit nyo pinapa-atras yung kaso nila sa inyo? Ano yun yung merit? Huwag kayong humihingi ito ng nagre-request tong mga to. Oh, 'di ba? Nagre-request sila na palayain. Huwag niyo pong pakialaman kung ano yung ginagawa sa yung iurong niyo muna yung kaso niyo bago namin pagpasyahan. Kung inurong niya at hindi niyo pinayagan, di kawawa naman. Kung ako kay Ka Eric at kay Lauren Badoy, tuloy niyo na yung kaso. Para malaman po ng tao kung sino po yung tama. Supreme Court na po ang magpapasya kung tama ba yung interpretasyon nila na yung Sotolo ay hindi kasama si Eric. Di ba? Alam niyo po kung bakit? Dahil projection lang po ang gusto nila. Nakakahiya po pag nagpasya ang Supreme Court na sinabi nila mali kayo. Di po ba? Nakakahiya po yun sa parte nila. Imbis na sila, mapaganda nila yung, kasi ang projection nila, this is the House of the People. The House of the People. Kung the House of the People yan, sinabi ng Supreme Court na mali kayo ng interpretasyon, yari kayo. Simpleng interpretasyon ng batas ninyo, hindi nyo maunawaan. Ako po, hindi ko po maunawaan kung bakit po nila iniitsipwera si Eric na hindi raw legit na broadcaster o journalist. Ano hindi magiging legit yan? Legit ang SMNI. In fact, kayo nagbigay niyan ng prangkisa ng SMNI. Kayo. House of Representatives po ang nagbibigay ng prangkisa. Hindi po ang Senado.
Kasi po, kung projection ang hanap nila at nagpasya ang Senado na mali sila, nakakahiya po. Lalo na yun. Lalo na ngayon. Nakatutok po sa House of Representatives ngayon. Bakit nakatutok sa inyo? Dati hindi po nakatutok sa inyo eh. Bakit nakatutok sa inyo? Kayo ang sentro ngayon ng mga bumibira sa mga Duterte. Ngayon, tignan nyo po ang support. Pati po yung mga dating PMAers. May pumirma na. Hindi ko pala nakikita kung sino-sino yan. Pero ayon kay Attorney Trixie, may mga kilala siya na mga pumirma na PMAer. Pero hindi po to opisyal na pahayag ng mga asosasyon sa PMA. Katulad ng PMA Alumni Association, hindi po. Mga individual po to ng mga PMA graduates na nagsipirma para suportahan po itong pagtutol. Okay. Kaya po nakasentro sa inyo ngayon, unlike before, na wala lang po ang House of Representatives. Kayo ang gusto nyo maging sentro. Di ba? Yung pinuno ninyo, antindi ng dating, nakakontra lagi kay Sara Duterte. Nagsabi si Sara Duterte na against siya sa pistok. O yung, kaya makikita po ninyo ngayon, harapan po to. Si Sara Duterte against sa pistok. Yung inyong pinuno dyan, si Speaker, para siya sa pistok. Kitang-kita ng tao ngayon. Nakikita po ngayon ng tao, hindi nyo po pwedeng ilihim yan. No? Kitang-kita po ng mamamayang Pilipino kung sino po yung may kagustuhan ng pistok. Alam nyo po, ang pistok, alam na lahat ng Pilipino yan. Mula po kay Cory Aquino. Nagpistok na tayo sa grupo na yan. Cory, wala pong patid. Cory, FBR, ERAP, GMA, Pinoy, kasama pa si Pangulong Duterte. Yun na po yung last straw. Talagang ayaw ninyo dahil lahat ng pagbibigay binigay na po binigay na po ni Pangulong Duterte diyan sa grupo na yan. Wala pa rin po nangyari. Ngayon ang stand ng inyong leader, pinababatid ko po sa lahat na si Martin Romualdez ang stand niya para siya sa pistok sa same grupo na to. Yung pistok na hindi umubra kay Cory hanggang kay Pangulong Duterte, digong. Ayun po ang gusto nitong leader ng House of Representatives. Hindi po pwede na habang panahon kayong hindi mapupuna. Sentro kayo ngayon dahil sumisentro kayo ng laban sa mga Duterte. Ang mga tao po ngayon nakikita na ang ginagawa ninyo. Pati po itong SMNI na to. Bahagi po to ng inyong pagda-down sa mga Duterte. Alam niyo po mga tao, no? Hindi po yan nakakalimot. Mahirap pong kalimutan yung naganap 2 years ago lang. 8 years ago. Mahirap pong kalimutan yung naranasan namin na totoong may gobyerno nung panahon ni Pangulong Duterte kaysa ngayon. Yung gobyernong nararamdaman, yung gobyernong nagke-care, yung gobyerno. Sa totoo lang po, ito na naman, bombahan. Lagi nyo sinasabi na mga pro-China. Kinukundin ako po. O yan ha, ako nagsasalita. Kinukundin ako tuwing bobombahin tayo ng China. Sabi ko nga, bombahin din natin. Mukhang sinasadya nyo na hindi lumaban para mukha tayong api. Tignan nyo po, pinakamagandang reaksyon sa lahat yung kay Bato. Tubig sa tubig. Kung ako yan, ang lapit lang po natin eh. Ha? Kung ako yan, para symbolic po. Kung ako lang ang masusunod, pag lumapit po tayong ganun, batuhin natin ice tubig. Alam niyo yun na, yung nasa, nasa plastic na tigpipiso,
Para napakaganda pong visual nun. Binobomba tayo ng malaking tubig tapos babatoy natin ng tigpipisong tubig. Napakaganda po nun. Real talk po. Gustong-gusto nila magsalita yung mga Duterte. Alam niyo, naging presidente po si Pangulong Duterte. Taliwas po sa pinalalaganap ninyo. Ito po, i-review nyo lang. PRRD. Ito po baka akala nyo si PRRD ay bawl lang ng bawl sa China. Ayan po, simula pa lang. PRRD. Ito po mga sinabi ni PRRD. Affirms arbitral ruling on SCS before UNGA. Sa UN po sinabi niya na amin niyang yung kiniklaim niya yung arbitral ruling. As early as 2019, kiniklaim natin yan. Wala pong pronouncement si Pangulong Duterte na pinamimigay natin yung ating mga lupain. No? Lalo na po yung mga karagatan. Yan pong Ayungin Shoal, atin po yan, pinaglaban po yan for 6 years ni Pangulong Duterte. Taliwas sa gusto niyong ipagsabihin. No? Si Pangulong Duterte, ayaw niya makunan tayo ng teritoryo. Iba po ang approach niya, makipagkaibigan. Diba? Ang tawag ko po dyan sa approach niya yan ay Bugs Bunny approach. If you cannot beat them, join them. Kinunan ba tayo? Hindi po. Kailan tayo muli nakapangisda? Bumalik tayo sa napakatapang natin sa salitaan. Panahon ni Pinoy, papaalala ko lang po, napakalakas natin magsalita sa salitaan lang. Ang tapang natin sa China, sa salitaan. Pero nung kinunan tayo ng China, ng mga teritoryo, nagtayo sila. Nung panahon ni Pinoy, tinayo yung mga artificial island na yan. Diyan mismo sa pinagtatalunan. Yung Tokis, walang nagawa. Matapang tayo sa Tokis. Ngayon, balik na naman tayo. Ang tatapang sa Tokis. Pagkabomba sa atin, nagsalita ka agad. Tanong nyo kung sino nagsalita agad. Senate President Zubiri. House Speaker Romualdez. Basahin lang po natin sinabi nila. Tignan nyo lang po kung gaano ka-epal tong dalawa na to. I-contrast natin sa sinabi ni Pangulong Marcos. Okay. Sabi ni Mig Zubiri, I urge President Ferdinand Bongbong Marcos to send the current Chinese ambassador home. Grabe. No? Pinauuwi na yung Chinese ambassador. Ito naman po si Martin Romualdez, we demand that Beijing take immediate and concrete action to cease. Demand. Nagdedemanda siya. Ang problema, hindi kayo mga Pangulo. Katulad niyan, ganyan ba ang sinabi ng Pangulo? Hindi. Ipagtanggol natin ang teritoryo natin. Yun pa rin. Very generic. Inuutusan ko ang ating AFP na ipagtanggol ang ating teritoryo. May sinabi ba na pauuwiin na natin yung Chinese ambassador? Wala. May sinabi ba ng pagpapaliwanagin natin yung Beijing? Wala. Para saan yung sinabi ng dalawa? Projection. Parang si Lenny yan nun eh. No? Projection lang po yan. Wala po talagang silbi yan. Projection lang. Ngayon, gusto nila magsalita si Vice President Sara Duterte. Yan ang gusto nila, di ba? Magsalita ka. Bakit tahimik ka? Alam niyo kung bakit tahimik si Sara Duterte? Hindi niya na kailangan ng projection. Project na siya. Araw-araw siya sa balita, may gawin siya at wala. Dahil ang Vice President namin, totoong nagtatrabaho. Ayan, no? Makinig kayo sa report ng Vice President. Hindi ko pa napapakinggan, pero may mga nauna ng naroon, no? Yung mga ilang bilyon yung tinulungan niya para mapalibing o health, yung mga mapa-hospital.
Projection lang po yan eh. Pag nagsalita po ba si Vice President Sara Duterte, popurihin nyo ba? Hindi. Iko-kontra nila. Sasabihin nila pag nagsalita si Sara Duterte, ay masyado namang epal to. Hindi makapaghintay na maging presidente siya. Walang lulusutan eh. Thank you very much. Dits. Sa Dits 2011 sa $1999 na pangkape. Hindi pwedeng kaguluhan na nangyari sa Congress sa panahon ni FARD. Ngayon lang lahat bida. Puro daldal, kulang sa gawa. Correct! Ipaalala ko lang po tuwan-tuwa kayo na sila nagsasalita. Ano po ba, ayan si Zubiri nagsalita, pinaalis po ba natin yung ating yung Chinese ambassador? Kung hindi po pinaalis yung Chinese ambassador, anong silbi nung sinabi ni Zubiri? Wala po. Nung una tayong binomba, anong sinabi ni Zubiri? Boycott Chinese product. May sumunod ba kay Zubiri? Wala po. Yung ba naging opisyal? Kada naawat ba ng pagsasalita ni Zubiri na ang tapang nun? Di ba ang tapang niya nun? Sabi niya, boycott Chinese product. Naawat ba? Hindi na ba tayo binomba? Natakot ba sa kanya? Wala po. Binoykot ba natin yung Chinese product? Hindi po. Ngayon, nagsalita na naman. Dapat palayasin, tanggalin na natin yung Chinese ambassador. Alam niyo po ba na ang dami natin Pilipino sa China? Sa Hong Kong? Kagagaling ko lang po sa Hong Kong. Putya, may mga lugar doon, mga restaurant doon na kinainan namin, di na po ako nahihirapan. Nahirapan po ako sa mga Chinese restaurant. Pero sa mga restaurant po na mga hindi Chinese, karamihan po mga Pilipino. Sa tingin niyo, hindi pag-iinitan niyan pag pinalayas niyo rito yung yung diplomat nila, yung number 1 na yung ambassador nila rito. Hindi po ubre mga tokis-tokis na ganyan. No? Hayaan niyo yung presidente dahil siya lang. Tama na nga ang ginagawa ni VP Sara, siya pa yung pinupulaan. Kasi alam niyo kung bakit? Kung bakit gusto nilang pagsalitain si Sara Duterte? Para banatan. Lahat na sasabihin ni Sara Duterte, kunwari, sang-ayon sila sa sinabi ni Sara Duterte. Bet niya pinangungunahan yung Pangulo. Ano yan? Feeling? Alam ko na mangyayari dyan eh. Pagka-kontra naman nila, mas marunong pa to sa Pangulo. Kung pareho sila ng Pangulo, bakit mo pinangungunahan yung Pangulo? Pag magkaiba sila na sinabi ng Pangulo, kita mo na, salita ka na salita. Hindi mo naman trabaho kasi yan. Wala pong paglalagyan ng Vice President. At hindi po trabaho ng mga Duterte yung magtokis. Ang kaibahan po ng mga Duterte sa mga naunang mga pinuno natin, ang mga Duterte po, hindi po sila sa tokis. Ang mga Duterte po, more sa gawa, hindi po sa salita. Yan po ang kaibahan ng Tatak Duterte. Tapos, dahil maganda po for 6 years, hindi po masundan, katulad po ng mga dilaw, parang dilawan na, ang style po ngayon, parang dilaw na eh. Parang dilawang style. Alam niyo po yung dilawang style? Kung wala ka rin lang nagagawang maganda, siraan mo na lang yung sinundan mo. Isisi mo sa kanya lahat. Hindi ko masabi yan nun kasi supporter pa ako eh. Inaamin ko naman. Di ba? Inaamin ko naman yan. Putya, ang hirap po talaga ipagtanggol pag ganyan ang pinuno. Pero nung panahon, sabi ko, hanggat makakatiis. Pero nung panahon na si Sara Duterte na yung kanilang binabanatan, ay hindi na ubra yan. Sa totoo lang po, ngayon ang nangyayari ngayon, pati po yung punahin nyo po yung mga vloggers nang nagtatanggol dyan sa kasalukuyang administrasyon. Alam nyo po kung anong ginagawa lang nila? Yung style po ng mga dilaw. Dahil hindi po nila masundan,
Hindi nila masundan yung tindi ng impact ng ginawa ni Pangulong Duterte. Diyos ko, hindi nyo po talaga maiisip kung gaano karami. Dolomite, Boracay, mga tulay, build na yan. Yung mga lisensya, 10 taon, yung passport na 10 taon, yung pre-education, yung pagtataas ng sweldo ng mga sundalo at mga militar, etc. Napakarami po. War on drugs, no? Napakarami. Sa totoo lang po. Hindi ka mawawala na sasabihin ng mga ginawa ni Pangulong Duterte. Pero kung hindi mo po kayang tapatan at ang yabang-yabang na mga vlogger mo na parang napakagaling ng kanilang Pangulo, siraan mo na lang. Kasi pro-China naman yan. Kalimutan nyo na yung mga build na yan. Pro-China kasi yan. Puta, pro-China lang na pro-China. Maudigs kasi yan. Paulit-ulit lang. Ganyan ang mga dilaw Paulit-ulit. Kung hindi nila masundan, yung proyekto na popondohan na lang, inatras pa. Ayaw namin kasing ma-identify sa China. Kaya hindi na lang matutuloy yung buong Mindanao Railways. Kasi ayaw naming ma-identify sa China Mas malaga sa amin yung yung projection. Yung mga taga Mindanao, wala na. Okay lang yan. Basta hindi kami maka-China. Di ba? Paninira. Yan, maganda na kayo. Ikukulong na si Duterte. Pinapapasok na namin na ICC. Utot nyo. Utot nyo. Pinapasok nyo lang ICC. Pumasok ba? Isip-isip din kayo. Alam niyo ka-ICC na yan, real talk po, ang laki ng problema ng ICC ngayon. Ang laki po ng problema ng ICC. Ang daming gera Alam niyo po ba kung ano mangyayari? Kung inuna nila ang Pilipinas, magmumukhang tanga ang ICC. Pinaka-inutil na international body. Pagtatawanan siya ng lahat. Kilalang kilala po. Ano po ang pinakamalulupit na problema ng pandaigdig ngayon? Gera sa Ukraine, gera sa Israel. Uunahin nyo Pilipinas? Sasabihin, bakit ano meron sa Pilipinas? Si Duterte kasi sobrang kapangyarihan. Siya pa rin ba presidente? Hindi na. Hindi na siya presidente? Ano kapangyarihan niya? Kasi meron siyang 300 baril. Walang katuturan.